Puro jelly yun. Jelly yung loob niya. Pag nag-jelly, ibig sabihin madumi agad? Hindi. Kahit 3 buwan pa lang? Hindi ba po ito? Yung hangin galing sa lalim. Time check tayo. 6:11 bukas holiday. Walang pasok sa Pinas. Holiday dahil Independence Day. So, papagawa ko bukas to kay Ren. Tatignan natin kung malalaman niya. Kasi mahina yung buga ng ating aircon. Bagong gawa lang yan. 3 months. Okay pa, malamig. Yung shot glass dito. Okay pa yung dito. Dito sa part na to. Yan, dito. Yan to. Pag ito kasi, pag kunyari naka-aircon kayo, tapos itong bilog na to, may mga bubbles, hindi na yung preyon nyo, it's either may leak na. Pero pag ganyan, tapos umaandar. Pero kasi ito, wala, papakita ko sa inyo bukas maga kasi mahina. So, ang concern ko, malamig, pero mahina buga. Kasi 25 degrees lang ako, pero kaya niya palamigin yun no summer. Napansin ko ito. Tignan nyo kaya bakit silicone. Kita nyo yung pan ko. Sandalire. Uy! Wala na siyang resistance. So baka kailangan na siya ng oil doon sa clutch pan. Ayan. Kaya diba? Dapat yan kasi kahit pa paano kita nyo wala kalaban-laban. So pupunta ako bukas kay Ren. Sabihin ko lang yung concern ko. Pero nabanggit ko na kasi ito, na-chat ko na siya. Ayan, dumating na ako dito kay Ren, kay Ren Carbularyo, no? Sabi na nag-aircon, sira daw yung clutch pan ba tawag ito? Pan. Yung pan niya, mahina ang buga. Sabi ni Kuya, sabi mo Kuya, anong verdict mo? Okay pa? Normal lang ako talagang pinag-disengage na malambot talaga ang pan, lalo pag pinatay mo, talaga umiikot. At napipigilan talaga ng kamay. Yun, so okay. Sabi kasi doon, ito daw sira. Kulang daw ng oil. Ang concern ko kasi yung aircon. So dinala ko sa kanila, sabi ito daw mahina. Sabi naman ni Kuya, okay. Hindi buo yung lamig. Ang suggest ko, maghanap ako na iba pang magagawa ng aircon. Kasi kung papalit natin yung opening, yung concern niya di mawawala, pag-assist na ngayon. Mahanding kasi siya rin. Kaya yun ang gusto ko kay Ren. Sa mga tao niya, hindi yung, sige, palitan natin para matry. Siya hindi. Tinetesting. Kalikan sa iba Pinatay namin ngayon, sabi ni Kuya, pag in-off daw to, dapat daw, gagalaw lang siya ng bahagya. Pag nag-freewheeling, sira na siya. Medyo malambot na po. Pero pag pinatay mo at patay din tabi, medyo maikit naman. Kargado po ng silicone, kaya po may lock, naglalak sa loob. Ayun, naglalak sa loob. Ayan, okay pa talaga. Okay pa naman. Ayan, okay pa. At least okay. Paglamig ko, may piniti, tingnan din. Pinalit test nila, okay naman daw, lahat may evaporator. Leak test, pati nakatawad ni leak test Hindi daw? Binabayan Pati yung evaporator sa likod. Goods pa? Meron silang machine. 150 FE. Iba yung check talaga ng GRC. Sa pinagpagawang ko, dinek lang nila, tapos yun na yun, parang hindi na-examine ng todo. Kaya binalik ko na rito kung saan ako nagpapagawa talaga. Kapag nireg nagtutuhan,
3 months ko lang sa nakali. Pag 3 months, binaklas yung iba front, harap, saka to. Tapos pinalitan nila tong parang tissue dito, parang dryer. Yan, so pinalitan nila yan. Tapos sabi nila sa akin, sira daw yung valve. Part 1 valve. Sira daw. Harap lang. Ayun, nagpa-cleaning ulit ako dito sa GRC kasi hindi nila matrace. No, kasi kailangan kasi hindi talaga ako satisfied sa nagawa dun sa shop na pinagpagawa ko. So yan, nakalas na yung gitna, hubad na. So ayan na, binabakas na yung likod. Yan. Cleaning. Puro jelly yun. Jelly ano loob niya. Pag nag-jelly, ibig sabihin madumi agad? Hindi. Kahit 3 buwan pa lang? Ibig sabihin, hindi nila natanggal, maring hindi nila natanggal mabuti yung dumi. Babaw lang. O kasi pag sa inyo ko nagpapagawa, maabot ng taon eh. Kasi yan Kaya yung lamig niya, Pigil. nararamdaman kagad nito yung lamig. Kasi nag-jelly na, parang sa mga aircon sa bahay. Yung mga jelly. Yan. Pero nakita ko nilinis nila yan, pero hindi nila nalinis mo yun. Kaya ang bigat. Pero replacement lang pala ito, hindi siya original. Pero dapat magaan lang yan. Oo, sir, mamaya pag, sir, Oo. mamaya pag nalinis, line na lang. Alkaline. Okay, so nililinisan ni ko yung front and back natin kasi nag-jelly agad. Wala pang 3 months. Ha? Judel po. Junel? Judel po. Si Judel na ang gumagawa ngayon. Tinatanong ko na ang gumagawa para may record na ako. 250 sir. Ayan, si Kuya Chito pangalan mo kuya no? Tinanong ko na para alam ko na mga pangalan. Dito na talaga ako pupunta sa GRC kung saan ako suki, sa Cubao. Di bali ng malayo sa Bacoor, basta sulit na yung nakakainit. 3 buwan pa lang pinagawa doon, nagputik na yung evaporator natin. So ngayon, ang PSI pala ng evaporator na nilalagay nila doon, 250 para makita kung merong mga bubbles, ganyan. Ibig sabihin nun, may sira. Okay naman sir. Dapat lang kasi wala na akong budget eh. Aray ko! Ginanyan din nila yun doon. Pero ba, nagdumi lang agad? Baka mamaya may maris silang nagawa or ano. Ayan, 250 PSI. Sa 250 PSI, may tendency magkaroon niya ng maliit na bula. Diyan, may kasi na-experience ko na yun eh. So yan, may maliit na bula. So ngayon, goods naman. Okay naman, sabi ni Kuya Chito. Yung kabila, hindi natitignan yan. Saan sir? Kailalim. Hindi, parehas na yun sir. Kapasan ba yun? Oo. Dito din labas sa taas yan. Yan. Dinay ko na ni Kuya. Yan yata yung pinalitan sa akin eh. Ito yung bulb niyan. Oo. Sabi sirado. Paano ba nalalaman ng bulb niyan pag sira? Hindi, pag may preon tapos walang lamig sir. Pinalitan kasi yan doon. Sabi sa akin, sirado yun. Bira masira to eh. Ha? Bira masira yan. O bira daw masira pero Aray pinalitan. ko! Ayan, kaya ako, punta na ako dito. Ito na yung address nila, kontakin nyo na lang kung updated ba. Basta GRC Cubao. Bungad na bungad to, ayan o. Jokino, Sobel, o yan. So, safe naman tayo sa front evap natin, safe. So, ito yung evaporator natin, goods. Tapos, nag-lace ko ng oil, bago ng orange. So, yan na, no? Na-check naman ni Kuya yung evaporator namin na rear. Galing yan dito. OEM, original na. Dito sa GRC. Sa payment, sa hulugan, di ko yan sure. Kaya na mag-chat sa kanila. Ayan yung pangalan nila. Makikita nyo naman to agad kasi bungad na bungad to. Tsaka nakikita to sa Google Map. Sa Waze, not sure kasi di man ako nag-Waze. Para dito sila, Jokino, Barangay Sobel. Diba? Tapos sapat nila yan. Tapos ito na. Nakabit na ni Kuya. Wala naman leak. Yung harap, buti na lang din yung harap. Walang leak. Yun nga lang,
Ang tawag nun, hindi siya ano, no? Original yung harap natin. Replacement lang yung harap eh. Saka ang bilis nila kumilos dito. Anong oras lang? 1:18 pa lang oh. Nag-break time pa to. Hindi nag-break time to. Tapos na to eh. Ayan na si Kuya Chito. Naikabit na. Naikabit mo na Kuya? Oh. Ha? 1:19 pa lang. Nakabit na ni Kuya. Solo. Ayan na. 1:31. Tapos na sa likod. Naglalagay na lang siya doon ng cover. Ganun kabilis si GRC. Lesson learned. Di bali lang malayo, at least sure. Yun ang pinaka-lesson learned doon. Malayo, basta sure. Aray ko. Nakakainis talaga. Yung parang yun yung pinalitan eh. Ang bago naman. Hindi ko na magpapagod na inyo. Masikip kasi oh. Natatamaan yung kami ni Kuya dun sa cover. Masikip. Yan. Dukot talaga ang dukot. Ano tayo mga ulit? 140. Anong process naman yan, Kuya Chito? Kalagay yung pressure sir para testing ko. May leak. Yun, sabi ni Kuya Chito, testing nila kung merong mga leaks. Parang kagaya kanina, lagyan din ng PSI. Ilan din yan? Ayan, 250 PSI. So, isipin nyo na lang kung gano'ng kalakas yun. Para ma-determine kung merong leak sa system. Bago maglagay ng preyon yan, di ba? So, yun, bago to maglagay ng preyon. Para hindi... Hindi, papakilin muna sir bago magkaroon ng preyon. Ha? Papakilin muna. Babacument pa bago magkarga ng preyon. So, ayan, nagkakarga na si Kuya. So, 141 pa lang. Yung itsura ng rear. Napakahirap. Dukot yung dukot. Tatutong ko pang pera eh. So, ito yung mga o-ring natin na ganun pala yun. Basta pag nagbaklas ka, palit o-ring. Obligado na lang magpalit. Mandatory. So, ayan. May sabon. Ligtas tayo sa ilalim. Tapos may karga na yung 250 na PSI. Nililigtas po yung duktuan po sa likod. Ligtas daw ng tuktungan sa likod. Fittings niya po. Fittings. Ako dyan, ino. So, dito tayo sa likod, no? Tapos na. Okay na po. Naligtas. Okay na to. Okay, kasi may karga ng 250 na pressure yan. So, bubula kapag may leak. So, all goods. Leak test tayo sa front. So, pahirapan pala talaga mag-check kung may leak. So, may mga techniques silang ginagawa dito kay GRC para makita kung may leak tong system natin. So, goods daw, sabi ni Kuya Chito. Goods. Okay na to. Goods. Ayan, meron din. Sa motor. Sa may compressor niya. Compressor. Fix na rin natin. Saan dyan? Ayan tubo? Ano ito? Dugtungan. Hirap din eh, no? So, ang daming chinecheck ni Kuya Chito dito. Lahat na. Lahat ng dugtungan, fittings. Lahat ng dugtungan para... Ha? Lahat ng dugtungan para saan na lang. Para isa lang ang hirap, no? Ayan. Kuya, pumailalim na. So, meron doon, no? Dugtungan din sa ilalim. Meron. Dalawa yung sa middle. So, all goods in the hood naman daw, sabi ni Okay Kuya na to. Chito. So, may mga parts sila. Original. Gento, ayan. Tapos ngayon, meron na silang lounge. Huling punta ko, wala pang lounge dito eh, kay GRC. Air condition, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na upuan. May aircon doon. Okay doon. So, yan. Ayun, nakita yung ginagawa nila. Dami yan, puro aircon. Dati, dito lang yung tambayan. Ngayon, may aircon na. Diba? Hindi rin lalagyan ng oil.
Na-check na ni Kuya. Good yan. Sabi kasi ng pinagpagawa ng aircon, mahina daw yung fan. Ayan. So, pangalawang mekaniko na si GRC. Pangalawa si Ren. Una si Ren, tapos GRC. Ito na. So, ang ginagawa pala ng machine ito, vacuum. Kumbaga pusa na rin yung machine. Ayan, machine na dito. Pusa na. After leak test, vacuum, tapos magkakaga na siya ng freon. So, ganun si ECA 1890. Ano na yung gauge naman niya, kuya yan, eh, no? Ang kaliwa yung freon niya. So, ano naman, high side to, low side to. Okay. High side sa kaliwa. Para sa unit. Okay. Sabi sabihin, saglit lang niya, higupin yun. Oo. Kasi matatapos na eh. 2 minutes lang po. Oh, yun, 2 minutes lang yung process ni vacuum. Ano lalabas naman na receive yun? Naresibo. Nasa ang silbi, no? Marami palang silbi itong machine na to. So, pag may leak, mag-e-error siya. Ano, pag tutuloy yung process niya. Oo, then leak. May leak dito. Hanapin. Kumbaga yung iba pa leak. Ito, ano na, machine leak test naman. Mali niya double check din. O yan, so double checking na tayo kanina. Mano-mano. Tapos ngayon, ito na. Ayun, no? Vacuum leak test. So, good tayo. No leak. Tapos may resibo rin. So, hindi mo madadaya to. Ayun, no? 2 minutes. Pati plate number, ilalagay mo pa yan. No? Kasi sa resibo. Sa resibo na lang yung sir, di ba? Oo, para sa resibo niya nakalagay. Gulat ako may plate number. May 600. 650 yung 650 grams. Yan 650. Ano yan? Lahat ng sasakyan yan? Iba-iba. Sige, bahala lang kayo magtanong kay GRC kung ilang grams yung inyo. Basta Fortuner 650. 650 grams. Ang taas din ng PSI niya. 98. May resibo. Di madadaya. Pag sobra. So after niya magkarga ng freon, mayroon ding resibo. Tapos start na. Sabay na rin po. Nakabaklas na eh. Yan ang maganda. Ganyan sana gagawin ko eh. Kaso yun, tapos na tayo dito kay GRC. So okay na okay talaga dito dahil ito trusted ko na talaga sila. Napalayo lang ako kaya hindi na ako nagpagawa rito. Okay na rin dito kasi meron na silang launch. Okay dito kasi lahat tinitignan from manual to automation. Okay na okay din dito kasi approachable naman yung Facebook page nila. Lahat maayos na maayos dito. Para sa akin, highly recommended din to. Ina-advise ka rin nila kung kailangan mo na magpalit ganito, ganyan. Pero kung wala kang mag-budget, okay lang din naman. Pero, well, subok na para sa akin itong shop na to. Kaya 100% recommended ko tong GRC sa May Cubao. Yun lang.